Sa ating pong Sunday School, pinag-aaralan natin ang buhay ni Pablo. So, a quick review lamang ng naging buhay ni Pablo. Kunin niyo po yung inyo pong map. Doon po sa huling page, yung map 119, ito po ay nagpapakita ng first missionary journey ni Pablo. Alam natin po na may ilang mga paglalakbay si Pablo. At yung unang paglalakbay ni Pablo, ito po ay nakafocus sa probinsya or region of Galatia. Kung mapapansin niyo po dun sa map 119, yung color green na part, ito po yung region of Galatia or province of Galatia, kung saan ang si Paul, kasama niya po si Barnabas, ay nagtayo siya ng mga simbahan sa Antioch, Pisidia, in Lystra, in Iconium, in Derbe, at yan ang first missionary journey. Now, pagkatapos po ng first missionary journey, after around 2 years, umuwi po si Paul and Barnabas sa Antioch, at sa Antioch po, nagstay sila ng matagal. Of course, nagpunta sila sa Jerusalem to attend the Jerusalem Council to discuss the Judaic heresy. Pero ito po yung time nung si Paul and Barnabas ay nasa Antioch pagkatapos ng first missionary journey. Doon po yung time kung saan yung Book of Galatians ay nasulat. So yan po ang tanda ninyo. Of course, if you check online, may mga different commentaries na ang Book of Galatians sinulat sa Macedonia. Pero what we hold is, ang unang epistle na sinulat ni Pablo ay ang Book of Galatians. Now, ang Book of Galatians po, kung titingnan niyo po ang Book of Galatians, go over in Galatians 1, in Galatians 1, right after ng first missionary journey and right after ma-establish yung mga churches sa Galatia, churches sa Antioch and Pisidia, in Iconium, Lystra, Derbe, after ma-establish yung mga churches na yon, sinulat ni Pablo yung Book of Galatians. Pansinin niyo po ang verse number 2, Galatians 1:2. And all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. Yung churches of Galatia, ito po yung mga churches na tinayo po ni Pablo during his first missionary journey. And right after ng first missionary journey, may naging problem po ang mga churches na to. Pansinin nyo in verse 6, Galatians 1:6, I marvel, ako'y nagtataka, that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto the another gospel. Si Paul, sabi ni Paul, bakit bigla na lamang ninyong tinalikuran yung ebanghelyo na napakinggan nyo sa akin? Verse number 7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed. And we said before, sabi nila, Paul and Barnabas, we said before, so now I say again, if any man preach any other gospel unto you that ye have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be servant of Christ. So right after the first missionary journey, Paul wrote this epistle upang sabihin, bakit bigla na lamang kayong tumalikod doon sa gospel na aming pinangaral sa inyo ni Barnabas? Remember, few months ago or a year ago, kami ay nasa inyo, at kami nangangaral ng ebanghelyo, pero bakit right now, nagpa-pervert kayo dun sa mga taong nagpipreach ng another gospel? Ano yung another gospel na tinutukoy dito? Specifically, ito po yung Judaic heresy, na kinakailangan nilang ma-circumcise upang sila ay ma-save. At yun ang nakalaganap sa churches in Galatia. Pansinin nyo ang Galatians 3, kung paano ni-rebuke ni Pablo yung mga churches na to. Right after niyang ma-establish. Galatians 3, tinawag ni Paul ang mga church member ng churches ng Galatia na, verse 1, O foolish Galatians, mga mangmang na mga taga-Galatia, who had bewitched you that ye should obey the truth, before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you. This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Sabi ni Paul, tinanggap nyo ba yung Holy Spirit sa pamamagitan ng paggawa ng batas o sa pakikinig ng pananampalataya? So dito, si Paul
Kinakausap niya yung mga church member ng mga churches sa Galatia upang ipakita na hindi sa paggawa ng batas ang kaligtasan. Verse number 4, "Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?" Nagsimula kayo sa banal na espiritu. Ngayon, gusto nyong gawin ang mga bagay sa pamamagitan ng laman o sa batas. Verse 4, "Have ye suffered so many things in vain, if it be yet in vain? He therefore that ministereth to you the Spirit and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith?" Sabi ni Paul, ako na naglingkod sa inyo o yung ibang tao na naglingkod sa inyo, ginawa ba namin ito sa pamamagitan ng batas o sa pamamagitan ng banal na espiritu? At yan ang pinaka-context ng Book of Galatians. Right after ng first missionary journey, right after the churches were established, nagkaroon na kagad ng problema yung mga churches na yon. At yung problem na yon, gusto nila, may mga tao na nagsasabi sa kanila na kailangan yung gawin ng batas, kailangan yung ma-circumcise upang kayo ay maligtas. And sinulat ni Paul ang Book of Galatians upang i-deal yung issue na yon. And makikita natin in Galatians 6:15, as Paul concluded this epistle, Galatians 6:15, "For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature." Sabi ni Paul, kung kayo ay magpapa-circumcise, walang kwenta yan. Kung hindi kayo circumcise, wala ding bisa yan dahil pareho kayo na kay Kristo na. So dito, ang Book of Galatians, kung ang pinaka-background nito, tandaan ninyo, first missionary journey, churches were established and then they went home in Antioch. And Paul wrote the Book of Galatians upang i-deal yung problem ng Judaic heresy. At yan ang tema ng Book of Galatians. So whenever you read the Book of Galatians, kailangan yung makita, ito pala ay yung pinaka-background ng sulat na yan. Now, that's the first missionary journey. Now, in map 120, dun sa blue notebook ninyo, so, Paul and Silas started the second missionary journey. Alam natin na nagpunta sila sa mga churches ng Cilicia and Syria upang palakasin yung mga simbahan na yon. At nagpunta din sila sa Galatia, sa mga churches in Galatia. Dito, dala na ng ni Paul and Silas and Timothy yung desisyon ng church at Jerusalem upang pakita na hindi nyo kailangang sundin ang batas, magpa-circumcise para sa inyong kaligtasan. So, nakakita na natin na last week. And we understand last week na Paul pinalano ni Paul na pumunta ng Asia, pinalano ni Paul na pumunta ng Bithynia, dun sa kulay purple na region on the north. Pinalano ni Paul na pumunta sa dalawang region na yun, pero pinigilan siya ng banal na espiritu. And we understand na the Holy Spirit led them to go to Macedonia. At nagbiyahe sila, and they arrived in Philippi. That's the first, they arrived in Neapolis, which is the port, and they traveled to Philippi, which is the chief city of the province of Macedonia. And we are in Philippi right now. So yun po yung Philippi. And then we understand last week na meron naging prayer meeting ang mga ladies sa river at doon na-meet ni Paul si Lydia. And Lydia got saved and Lydia offered her house in order to start the church in Philippi. And then the church at Philippi was established sa pamamagitan ni Lydia. Now, go over in Acts 16. So we stop there. In Acts 16, verse 16 to 18. Sino po ang unang nakakita? May request na pakibasa. Acts 16, 16 to 18. Sige po, Ate Tess. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us, which brought her masters much gain and soothsaying. The same followed Paul and us, and cried, saying, These men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. And this did she many days, but Paul being grieved, turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her.
and he came out the same hour. So, thank you po, Ate Tess. Dito, yung binasa po na Ate Tess ng 16 to 18, ito yung event kung saan while Paul, Silas, Timothy, and Luke were in Philippi, merong isang damsel, isang female servant, ang merong spirit of divination or fortune telling or divination or spirit of fortune telling. At dito, si Paul at yung kanyang mga kasama na encounter yung damsel na to, yung female slave na ito, na merong spirit of divination at ginagamit yung damsel na ito ng kanyang mga master, yung kanyang mga owner para sa fortune telling. Halimbawa, babayad yung mga tao doon sa master at yung damsel na to magbibigay ng prophecy, fortune telling sa tao yon. At dito, ang tanong, meron pa rin bang ganyan sa ating panahon? Meron pa rin. Yung horoscope, that's kind of spirit of divination, fortune telling. Yung mga nanguhula sa Quiapo and many others. So makikita natin, 2,000 years had passed, meron pa rin mga evil practices na ganito. Pero ang nangyari, yung damsel na to, sinusundan nila si Pablo at yung kasama ni Pablo, at patuloy niyang sinasabi na, sabi ni nung damsel na to, isinisigaw niya repeatedly that these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Itong mga taong ito, referring to Paul at Silas and Timothy and Luke, sinisigaw ng babaeng ito. Itong mga taong ito'y mga lingkod ng pinakamataas na Diyos. At sila ang nagpapakita ng pamamaraan ng kaligtasan. Isinisigaw ng damsel na to repeatedly. Now, ang question, what is wrong with that? Yung sinasabi ng damsel na to, tama. Sinasabi nito, sinisigaw niya repeatedly na itong mga to ay mga lingkod ng makapangyarihan at mataas na Diyos at sila ang nagpapakita ng daan sa kaligtasan. Now, ano ang mali doon? What's wrong with that? Yes, Arian. Sinasabi ng babae na sila Paul ang daan para sa kaligtasan. Hindi, sinasabi nila na sina Paul, ang magpapakita ng daan sa kaligtasan. So, anong mali doon? Bakit sa account ni Luke, it seems na parang kontrabida or wrong yung damsel na to? Actually, makikita nyo doon sa binasa ni Ate Tess, si Paul ay na-annoyed, nag-grieve. Nag-grieve siya. Paul became grieved or annoyed sa Greek, nairita. Dahil yung babaeng ito sumusunod sa kanila at patuloy na sinisigaw, itong mga to ang lingkod ng mataas na Diyos at sila ang papakita sa atin ng pamamaraan o daan ng kaligtasan. Now, ang question ko dito, bakit si Paul got annoyed? Bakit siya nairita or bakit siya nag-grieve sa sinasabi ng babaeng ito? Tama naman yung sinasabi ng babaeng ito. Yung damsel na, yes, Ate Caroline, sa tingin niyo? Parang namasamang spirito yung babae. Talagang inuwi sila Pablo, na alam ni Pablo na ito ay sinapihan ng masamang spirito. Pwede, tama. Pwede din yun. Kasi po, Yes. paulit-ulit sinasabi ng babae. Pwede rin. Pero isipin nyo, kung halimbawa kay si Pablo, wait, tama naman yung sinasabi nito. So, bakit si Paul hindi niya sinuportahan yung sinasabi ng damsel na ito? Right. Yes, Ate Tess. Kasi mas una siyang ginamit sa spirit of divination. Tama. Kasi, kung si Paul, tama si Ate Caroline, tama kayong lahat, at si Ate Tess, kasi kung i-join ni Paul yung kanyang sarili sa isang damsel na kilala sa fortune telling, magkakaroon siya ng bad association sa taong ito. At dito, alam ni Pablo na, imagine niyo ganito ang nangyari. Si Paul, dahil, tama yung sinasabi ng damsel, sumama tayo dun sa damsel na yun upang makapag-preach pa tayo lalo. Sa tingin nyo, it would be a good thing for Paul and Silas, Timothy to join themselves to this damsel na kilala sa fortune telling na sinasabi naman nito ay tama? So, bakit hindi sina Paul and Paul and Silas didn't join themselves to this damsel? Because it would be a compromise.
Kasi kung sila ay jumoin doon sa damsel na yes, mas maraming tao makikinig sa kanila. Definitely, kasi yung damsel na yun, kilala sa buong Pilipay. Mas maraming makakapakinig sa kanila. Pero Paul choose na, no, wait, we will not join ourselves to you because kilala ka na meron kang spirit of divination. Meron kang influence of the devil. So, Paul choose not to compromise sa kanyang ministry. At dito makakakita tayo ng application na in our time, alam nyo ba na may mga chances, may mga times, may mga scenario that the person or the church or the minister is serving the Lord, but in some cases, compromise in order na magawa yung kanyang ministry. Pero sa case ni Paul, na-understand natin, Paul didn't compromise. Now, halimbawa, parang ganito. Halimbawa, ano ang ating goal as a church? To proclaim the Great Commission, to teach all nations, to baptize, to disciple. Yan ang Matthew 28. Pero, bakit hindi tayo jumo-join sa mga ecumenical movement na ang focus ay ganun din? Why? Halimbawa, ang mga abante, nag-held halimbawa ng Baptist Day every January, na ang goal nila ay proclaim din ang gospel. Bakit hindi tayo nag-join sa kanila? Why don't we join ourselves? Pero tama din naman ang ginagawa nila to proclaim the gospel. So, bakit hindi tayo nagko-compromise o sumasama sa kanila? Because that is a compromise. Na, yes, i-join namin yung sarili namin sa inyo, pero kilala kayo sa mga maling pamamaraan. In some case na ganyan. So, dito sa case ni Paul, makikita natin na Paul didn't compromise. Na kung si Paul, i-join niya yung kanyang sarili sa taong ito, yes, mas maraming makikinig sa kanila, pero ma-associate si Paul sa work of the devil. So, the same case in our time, dapat in our time, we must not compromise. Kahit yung goal ay parang maganda, yes, maraming tao makakapakinig kung meron na tayong CCM. Yes, marami nang makakapakinig kung tayo sasali sa ecumenical movement. Yes, maraming makakapakinig kung tayo ay i-lower down natin yung ating music and etc. Pero that is a compromise and we must not do it. So in our time, Paul is our example na Paul didn't compromise in this situation. And in our time, we must maintain the strong separation. So, anong ginawa ni Paul? Dahil na-annoyed si Paul, doon sa binasa ni Atites kanina, Paul commanded the Spirit to leave her in the name of Jesus Christ and it departed. So, yun ang nangyari. Now, ano naman ang nangyari? Sino po ang gustong bumasa ng verse 19 hanggang 24? Acts 16, verse 19 to 24. Sino ang nakakita na? Yes, Ariane. And when her master saw that the hope of their gains was gone, they called Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers and brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city, and teach customs which are not lawful for us to receive, neither to be observed, being Romans. And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their coats and commanded to beat them. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely, who having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. Okay, thank you, Ariane. So dito, yung mga master o yung owner nung slave na damsel na ito na wala nang kakayanang magkaroon ng fortune telling ay nagalit dahil yung kanilang income ay wala na. Of course, kung wala ng spirit of divination yung babae ngayon, wala na magpapahula sa kanila, wala ng pera. So nagalit yung mga masters nung babae na yon, yung damsel na yon, at ang ginawa nila,
kinuha nila, they captured Paul and Silas and brought them before the rulers. Dinala si Paul and Silas sa mga magistrate. Yung mga magistrate, ito ay ruler ng Roman city na meron silang kapangyarihan to administer justice sa mga hindi importanteng kaso. So, parang halimbawa, parang in our time, kapag yung kaso ng, halimbawa, kung ang kaso ay yung kapitbahay mo ay maingay, directly ka bang pupunta kagad sa Supreme Court? So, pwede mong itong i-resolve sa mga barangay captain or example, homeowner association and something like that. Yung mga magistrate na ito sa Philippi, sila yung merong kapangyarihan to administer justice in less important cases. At doon dinala si Paul and Silas yung mga master nung damsel. At ang ginawa nila, inakusahan, they accused Paul and Silas of causing trouble and promoting customs unlawful for the Romans. Sabi nila, itong dalawang ito, nagpapangaral sila ng mga hindi tamang mga kostumbre na labag sa batas ng Roman. At dito, yung crowd ay sumama dun sa mga master in order na atakihin sila at saktan si Paul and Silas. Pero, and the magistrate had them stripped and beat them and thrown down into prison, ordering the jailer to guard them securely. Si Paul and Silas ay pinagkaguluhan ng buong crowd ng Philippi, pinagsusuntok, pinagbubugbog, at ang ginawa sa kanila, itinapon sila sa presinto. So yun ang naranasan ni Paul and Silas in Philippi. Imagine ninyo, buong tao ng Philippi, pinagbubugbog ka, pinagsasaktan ka, at ang ginawa sa kanila, tinapon sila sa presinto. At dinala sila doon sa pinaka-inner cell, pinaka-secure na part ng presinto, at in order na ma-make sure na hindi sila talaga makakatakas, yung kanilang mga paa ay nilagyan din ng tanikala, ng mabigat na bato na bakal upang hindi talaga sila makakawala. Yun ang naranasan ni Paul and Silas because of their ministry in Philippi. So anong nangyari after that? So nakita natin yung kanilang encounter with the damsel, nakita natin na nakakulong na si Paul and Silas. And by the way, Timothy and Luke were with Lydia in the church. So hindi nila kasama sa presinto si Timothy and Luke, even though na si Timothy and Luke ay nasa Philippi din. Pero dito sa account ni Luke, si Paul and Silas ang nakulong sa Philippian jail. Now, tingnan natin ano yung nangyari. Verse 25 to 34. So medyo mahaba to. Sinong gustong pong magbasa? Yes, Chan. 25 to 34. Acts 16, chapter 25, verse 2 to 34. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and baptized, and was baptized, he and all his straightway. And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced believing in God with all his house. So thank you, Cham. So dito, after nilang makulong, nung kinagabihan, imagine niyo Paul and Silas, probably madaming sugat dahil marami silang sugat sa likod, marami silang sugat panigurado sa mukha because of what they experienced sa crowd ng Philippi. Bugbog na bugbog sina Paul and Silas. Pero at midnight, anong ginawa nila? Nagreklamo ba sila sa Panginoon? Ang sabi ni Luke, during that night,
Paul and Silas were praying and singing praises unto God. At yan ang kanilang ginawa. Imagine niyo, during the time of suffering and affliction, what they are doing is not complaining because of what happened to them, but instead, they prayed and sing praises to God in the prison, in the inner cell of the prison. Na kahit anong nangyari sa kanila, kahit masama, hindi maganda ang nangyari sa kanila, continual pa rin si Paul and Silas na nagagalak at nagpupuri sa Panginoon. And in fact, dito yung kanilang mga fellow prisoner ay napapakinggan sila. Definitely, itong si Paul and Silas are busy during this night preaching the Lord Jesus Christ to other prisoner. Kaya nga, dito sa makikita ninyo, yung Philippian jailer na ito, alam ng Philippian jailer nito kung ano ang pinapangaral ni Paul, at makikita natin yan later. So dito, pagkatapos noon, merong nagkaroon ng violent earthquake na ginanig yung buong prison. At anong nangyari? Lahat ng pinto ng presintong ito, lahat ng chain o tanikala ng bawat preso ay natanggal. At ang nangyari, nung nagising yung Philippian jailer, nagising siya, at yung binuksan niya yung mga pinto, na nakita niya na mga bukas yung mga pinto, at akala niya na yung mga preso ay nakatakas na, ang gustong gawin nung jailer na ito ay paslangin o patayin yung kanyang sarili. Bakit? Dahil kung ito ay kung ang jailer during the time of the Romans ay matakasan ng presinto, buhay nila yung kapalit. So dito sabi nila, kung ako ay bibitayin din dahil sa aking complacency na nakatakas yung mga preso na binabantayan ko, papatayin ko na lang yung sarili ko. Kaya nung nasa akto na ng pagpatay ng kanyang sarili, yung Philippian jailer, lumabas sa eksena si Paul and Silas. Anong sabi nila? Na pinigilan ni Paul yung Philippian jailer at sinabi niya, wait, nandito lang kami, huwag mong saktan ang iyong sarili. At dito, trembling yung Philippian jailer, mapapansin nyo dun sa verse number 29, then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas and brought them out and said, Sirs, sabi ng Philippian jailer, what must I do to be saved? And this is the most important question na ang isang tao ay dapat matanong sa kanyang sarili at sa Panginoon. Sirs, ano ang kailangan kong gawin upang ako ay maligtas? At dito, yung Philippian jailer ay sinagot ni Paul and Silas, ang sabi nila in verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sampalatayaan mo ang Panginoong Kristo at ikaw ay maliligtas. Now, question. Una, makikita natin dito, paano ang kaligtasan sa Bible? Is it only believe or repentance as well? Repentance and faith. Alam niyo ba na sa ating panahon, itong verse na ito ang ginagamit ng mga maraming churches, even Baptist churches, in order to corrupt the way of salvation. Nasabi nila, oh wait, now siguro ganito itatanong ko sa inyo. You said that salvation is by repentance and faith, but why Paul didn't mention the repentance in this answer? Tinanong si Paul na pinakamahalagang tanong ng isang tao, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Bakit hindi sinabi dito ni Paul, Philippian jailer, repent and believe and thou shalt be saved? Why? Sa tingin niyo, why? If repentance and faith are both requirements for a person to get saved, now ang tanong, kung kayo ay sasabihan ng mga tao na nagsasabing walang repentance for salvation at ginamit nila yung verse na to, how could you depend that repentance and faith are required for salvation? Bakit hindi sinabi ni Paul ang repentance? Yes, Ate Lot. Dahil bago siya nagtanong, muntik na siya magpakamatay. Malamang nung time na yun, nagsisi na siya na siya makasalanan dahil sinabi siya, huwag mong patay ng sarili mo.
Kaya dito lang kami, kalma lang, parang gano'n. Tama po. Makikita nyo yung repentance sa sitwasyon ng taong ito. Imagine niyo yung Philippian jailer ay lumapit at lumuhod kina Paul and Silas, "Sirs, what must I do to be saved?" Paul and Silas already knew that that person is repenting. Yung eksena pa lang yun, nakita niya, wait, this person is repenting. Is already repenting. Paano natin nasabi? Based dun sa action ng Philippian jailer. Yung katotohanan na yung Philippian jailer ay trembling na lumuhod at nagtanong kay Paul and Silas, that is the act of repentance. At yung pagsunod nila na huwag saktan yung kanyang sarili, yung mga ginawa ng Philippian jailer na ito, that is the act of repentance. So Paul knew as a wise witness, wait, meron na tong repentance. Anong kailangan mo na lamang? Believe. So that's how sinabi ni Paul na kaya believe lamang. Kasi meron na siyang repentance. Makikita din natin, in any circumstances ng buhay ni Pablo, minsan sinasabi niya lang ay repent. Minsan sinasabi niya ay believe. Depende sa sitwasyon. But dito, in this situation, the Philippian jailer is already repenting. That's why what he needs is to believe the Messiah, the Lord Jesus Christ, in order for him to get saved. Now, ang tanong, bakit kaya itong Philippian jailer nito ay nagre-repent na? Sa tingin nyo, bakit siya merong kagad act of repenting? Sa tingin nyo? Na-witness ka yung ginawa ng kami. Na-witness niya na, or during midnight, habang si Paul and Silas ay kumakanta na nanalangin, Paul and Silas were already preaching. And Philippian jailer, we can assume na yung Philippian jailer na to ay nakikinig na din. Kasi yung lahat ng tao sa presinto napapakinggan. At yan yung reason kung bakit nung nakita niya yung miracle na nangyari during the earthquake, nagre-repent na siya. Kasi nung midnight, napapakinggan niya na ang preaching ni Paul and Silas. So ang application nito sa ating panahon, sa ating time, na imagine niyo kayo si Paul and Silas, bugbog, wasak mahina ang katawan dahil binugbog kayo, pinagkagulong kayo ng buong bayan ng Pilipay, at ngayon nakakulong kayo. Ma-imagine niyo na nagawa pa nilang manalangin at magpuri sa Panginoon, at not only that, nagawa pa nilang mangaral in that situation. Sa ating application na makikita natin dito, suffering and affliction ay bahagi siya ng ministry. Katulad ng nangyari kay Paul, ginagawa nila ang paglilingkod sa Panginoon pero naranasan nila ang suffering and affliction. Bahagi yun ng ministry. Pero anong dapat natin gawin? Yet, we must continue to become witness to others. Hindi dapat maging hadlang yung suffering and affliction upang tayo ay maging witness sa iba. Na, dahil ako meron akong problema, hindi na ako magwi-witness sa taong ito. Is that an excuse? No. Hindi dapat maging excuse yun. Hindi dahil merong circumstances or problems sa ating buhay, hindi yun excuse in order na dapat nating gawin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. At dito makikita natin yung example ni Paul and Silas. Kahit napakasama ang nangyari sa kanila, they were able to become witness sa maraming preso at hindi lamang doon sa Philippian jailer. At yung jailer na yun, naligtas siya. And then, that's what we see here. And also nakita natin, repentance and faith are both required sa kaligtasan ng isang tao. Be careful kasi itong verse na to, ginagamit to ng mga taong hindi naniniwala sa repentance. There are many churches today, even Baptist churches, many Baptist churches today, they don't believe in repentance. You know why? Because kung maniniwala sila, kung i-apply nila yung repentance, hindi sila magkakaroon ng maraming member kagad at makabuild ng malaking simbahan kagad. That's their agenda at all. That's why they disregard repentance. Kung hindi nila i-disregard yung repentance, they put other meanings sa repentance. So those are both wrong according sa salita ng Diyos. But we believe faith and repentance are both required for a person to get saved. There are many passages and we can talk about that some other time. So dito, yun na nangyari. Another question, how did we know
that this jailer got saved. Ano yung manifestation ng kanyang salvation? Last week nakita natin si Lydia ay na-save dahil kung paano niya in-offer yung kanyang sariling tahanan, paano nagbago si Lydia. Si Lydia, ang focus niya dati magbenta ng mga kanyang mga product. Pero si Lydia, when she got saved, mas focus siya ngayon sa mga church matters. Now dito, yung Philippian jailer, how did we know na this jailer got saved? Ano yung naging ebidensya ng kanyang kaligtasan? Nabaptize po siya. Nabaptize siya. At bago siya mabaptize, tinulungan pa niya si Paul and Silas na gamutin yung mga naging sugat nila sa pagkakabugbog sa kanila ng crowd nung the day before. So, and also, nagpabautismo yung Philippian jailer at yung kanyang tahanan. At yung Philippian jailer at yung kanyang pamilya became members of the Philippian Baptist Church. We can assume probably itong Philippian jailer, probably ito yung naging pastor nila. We don't know. Kasi yung jailer na to is one of the pioneering member ng Philippi Church. So we don't know. We don't know anong naging nangyari dito. Pero they become church member. And they got saved. And we see salvation sa kanyang testimony. And dito, lastly, sa verse 35 to 40, ito na yung kanilang paglaya sa kanilang pagkakakulong. Anyone would like to read verse 35 to 40? Yes, Sister Tricia. Acts 16, verse 35 to 40. And when it was day, the magistrate sent the sergeants, saying, Let those men go. And the keeper of the prison told this saying to Paul, The magistrates have sent to let you go. Now therefore depart and go in peace. But Paul said unto them, They have given us openly unto them, being Romans, and have cast us into prison. And now do they thrust us out freely? Nay, verily, but let them come themselves and fetch us out. And the sergeants told these words unto the magistrates, and they feared when they heard that they were Romans. And they came and besought them, and brought them out, and desired them to depart out of the city. And they went out of the prison and entered into the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they comforted them and departed. So thank you, Sister Tricia. Dito, the following day, so anong nangyari? Nung araw na kinas ni Paul yung spirit of divination, pinagkaguluhan siya, binugbog sila ni Paul and Silas at ikinulong sila. At nagkaroon ng earthquake at na-save yung Philippian jailer. Then that morning, yung magistrate o yung ruler na nagpakulong sa kanila, probably nabalitaan yung earthquake. And probably nabalitaan na lahat ng pintuan ng preso, ng presinto ay nabuksan at lahat ng tanikala ay natanggal. What a miracle it is. So probably yung magistrate nagdesal, okay, palayain na lang yan si Paul and Silas, palayain na lang yan. Pero si Paul, anong sinabi dito ni Paul? Nag-insist siya kasi they were beaten publicly without a trial. At yun ay against sa batas ng Roma nung panahon na yun. Kung ikaw ay Roman citizen, which is Paul, it was a Roman citizen, kung si Paul ay isang Roman citizen, hindi pwede na bugbugin at ikulong ang isang Roman citizen nang walang trial. Bahagi yan ng privilege ng isang Roman citizen. At dito, ininsist ni Paul na wait, kami binugbog without a trial, sinaktan kami at ikinulong kami na hindi man lang kami tinry, hindi lang kami ginudge or nag-undergo ng due process. Sabi nila, wait, dapat yung magistrate ang sumundo sa amin at sila ang magpalaya sa amin. So dito, nung napakinggan nung magistrate na Roman citizen pala itong binugbog natin kahapon, ang ginawa ng magistrate, yung mga rulers, they came personally to appease and to release them, asking them to leave the city. Okay, Paul, umalis na lang kayo ng bayan kasi pagkakaguluhan talaga kayo dito ng bayan na to. So, ang nangyari doon, nung yung magistrate, nalaman nila na Roman citizen pala ito, pinalaya sila at humingi probably ng tawad at nag-advise na Paul,
and Silas, umalis na lang kayo dito kasi yung ginawa nyo kahapon, talagang hindi kayo mapapatawad ng mga tao dito. Araw-araw kayong pagkakaguluhan dito. So, anong ginawa nila? Paul and Silas visited the church at Lydia's house. Makapapansin natin, ano yung evidence natin na merong church at Lydia's house? The brethren that are gathering in the house of Lydia. Anong ginagawa kaya nila doon? Ano yun? Social club lang? Ano yun? Anong pagtitipon yun? And that is a church. Church at Philippi. A local church at Philippi. At ang ginawa nila, dahil sa trouble na nararanasan sila sa Philippi, Paul and Silas departed from Philippi. And si Luke and Timothy ay naiwan sa Philippi. Tandaan nyo, 4 silang dumating sa Philippi. Paul, Silas, Timothy, and Luke. And si Paul and Silas lamang yung nagkaroon ng bad image dahil sa kanilang miracle na ginawa sa damsel. So nag-decide si Paul and Silas, Luke, Timothy, dito muna kayo sa Philippi. Kami ni Silas, pupunta kami ng ibang bayan at doon kami mag-preach. So what they did is Paul and Silas departed and they went to Thessalonica. Doon sa map po ninyo, sa map 120, dito sa upper left, mapapansin nyo yung Macedonia, makikita nyo doon yung Philippi. Sa left ng Philippi, makikita nyo yung Thessalonica. So, yan po ang kanilang pinuntahan. Thessalonica, which is chapter 17. Yan po ang city of Thessalonica. Now, so, next week, pag-aaralan natin yung Paul and Silas at Thessalonica. Now, ngayon, anong importance na alam natin yung story about what happened to Philippi? Why? When we read the book of Philippians, we will understand what kind of people itong mga taga-Philippi. Alam natin, last week, na yung mga taga-Philippi, mayaman sila. Bakit? Dahil sa Philippi, nadoon yung mga gold mines. Nadoon yung mga minahan ng mga ginto. At dito, kung titingnan nyo, go over in the book of Philippians, so anong klaseng simbahan ang Philippi Baptist Church? Anong klaseng simbahan? Kung babasahin nyo halimbawa ang Philippians 1, verse 23 to 24, sabi ni Paul, itong book of Philippians po, ito po sinulat ni Paul probably around 8 to 10 years after ma-establish yung church at Philippi. Probably 6 to 10 years bago ma-establish yung church sa Philippi. So matagal na taon ang nakalipas. Pero dito, sabi ni Paul sa kanyang sulat, habang nakakulong siya sa Rome, fast forward, sabi ni Paul sa mga church member, verse 23, For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Sabi ni Paul, Philippians, sinulat niya to, meron akong matinding desisyon na hindi ko ma-figure out. Kasi kung ako'y mamamatay, kasi hindi ko alam kung ako'y bibitayin na dito sa Rome, sa aking pagkakakulong, I don't know, probably papatayin na ako dito. Ito na yung tayo na ako'y mamamatay. Pero sabi ni Paul, kung ako man ay mabibitay dito, it is far better kasi makakapiling ko na ang Panginoong Kristo. Pero sabi ni Paul, to abide is, sabi doon, verse 24, nevertheless, to abide in the flesh, meaning kung ako hindi bibitayin at ako'y mabubuhay pa, it is more needful for you. Ito ay mas mahalaga para sa inyo, Philippi Church. Kasi kung ako'y mamatay, advantage to sa akin kasi kapiling ko na ang Panginoong Kristo. Pero kung ako man ay mamamatay, ito'y kawalan sa inyo. Kasi kung ako ay mabubuhay pa, ito'y magiging kapakinabang pa sa inyo. Why? Kasi makakapag-minister pa si Paul sa church at Philippi. And probably, we don't have the record in the book of Acts, pero probably, nung nakalaya si Paul sa first imprisonment sa Rome, nung nakalaya siya sa pagkakakulong dito, binisita niya muli ang church at Philippi. We don't have the record dyan sa Bible, pero that's what we assume. And dito, mapapansin nyo one of the characteristic ng church at Philippi, halimbawa, chapter 4, verse 9.
chapter 4, before that, in Philippians 2:25, so ano nangyari? Nung nabalitaan ng Philippian church na nakakulong si Paul sa Rome, pinadala nila ang kanilang messenger na si Epaphroditus. Verse 25 of Philippians 2:25, "Yet I suppose it is necessary to send you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldiers, but your messenger and he that ministered to my wants." So anong ginawa ng Philippians church? Nabalitaan nila, wait, si Paul nakakulong daw sa Rome. Anong gagawin natin? Yung church at Philippi, pinadala kagad immediately si Epaphroditus na dala ang mga tulong na pangangailangan ni Paul sa kulungan. Dahil walang provision si Paul sa kulungan sa Rome. So, itong si Epaphroditus, dala yung tulong na binigay ng church at Philippi, pumunta sa Rome, nagbiyahe siya, at doon si Epaphroditus ang nag-minister kay Paul sa kanyang mga pangangailangan. So, by the decision of the church, ano pang nangyari? In Philippians 4:9, sabi ni Paul dito sa kanyang sulat, Philippians 4:9, "Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you." So makikita natin dito, Paul was referring dun sa kanyang stay sa Philippi na ating pinag-aralan kanina. Yung inyong mga nakita, tinanggap at napakinggan, yun ang inyong continual na gawin. Verse 15, "Now ye Philippians," Philippians 4:15, "Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel," referring doon sa Acts 16 na ating pinag-aaralan, "the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity." Sabi ni Paul sa kanyang sulat, alam nyo, years ago, Philippians, walang ibang simbahan ang nagtulong sa akin maliban sa inyo. Nung ako'y umalis sa Macedonia, papuntang Achaia, patuloy kayo nagpapadala ng finances o ng tulong sa akin. And even nung kami ni Silas ay pumunta ng Thessalonica, which is pag-aaralan natin next week, patuloy kayo nagbibigay ng tulong para sa amin. So, that's how generous ang church at Thessalonica, church at Philippi. Sabi ni Paul in verse 17, sabi ni Paul, "Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus," yung messenger na pinadala ng Philippians church sa Rome, "the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." So dito, makikita natin anong klaseng simbahan yung Philippians church, Philippi Church, Philippi Baptist Church. Sila yung generous sa pagtulong kay Pablo na nagtatag ng simbahan sa Philippi. Nung umalis sila Paul and Silas dahil merong conflict sa Philippi, nung umalis sila pumuntang Thessalonica, continual sila nagpapadala. Nung si Paul ay nagpunta ng Athens, nagpunta ng Corinth, patuloy pa rin sila nagpapadala. And dito, nung nakakulong sa Rome si Paul, pinadala nila yung kanilang messenger na si Epaphroditus upang dala uli yung tulong pinansyal kay Paul. And that is the character ng church at Philippi. Now, ano ang application natin dito? There are a lot of truth that we can capture from Philippi Church. Now, alam nyo ba na ang church ang responsible to provide yung need ng minister? Halimbawa, in our case, Brother Bill is the missionary. And alam nyo ba na it is our responsibility to provide the needs ng family ni Brother Bill at ng kanilang pangangailangan? That's what we see in the book of Philippians. Paul was the missionary, and the church is the responsible to provide the needs ng missionary na nag-establish ng church nila. And in our time, this is the same pattern na kalooban ng Panginoon. Na darating yung time na tayo, ang mga church member, ang magpo-provide ng tulong sa mga pangangailangan ng missionary natin. So, saan natin nakita yun? Dito sa Philippine Church.
dito sa Bible. Yan ang prinsipyo. Paano ang church paano ang missionary ay makakaroon ng provision sa kanyang ministry. Of course, through the church na kanilang establish. So, that's the principle. In our time, in our case, si Brother Bill at yung kanyang family ang missionary who established this church. And based sa ating nakita, based sa response ng Philippines Church, sila ang nag-provide ng mga pangangailangan. Kasi nung si Paul ay nasa Corinth, salbahe yung mga taga-Corinth, hindi binibigyan si Paul ng pangangailangan. Hindi siya, kaya nga si Paul, nung nasa Corinth si Paul, anong ginawa ni Paul? Nagtrabaho si Paul. Ayaw niyo akong i-provide ng aking pangangailangan, meron akong mga sariling pangangailangan. Even in Thessalonica, nung si Paul ay nasa Thessalonica at nasa Corinth, nagtrabaho si Paul. Kasi ano kakainin ko? Hindi ako binibigyan ng mga aking tinuturuan. So nagtrabaho si Paul sa Thessalonica and Corinth, which pag-aaralan natin. Yung mga cities na pinuntahan niya sa kanyang second missionary journey. Kaya sabi ni Paul, ito lamang Philippians Church ang nag-provide ng aking mga pangangailangan. So in our bilang application of what we learn, so we should consider how we can regularly have a setup that we are the one that is providing sa pangangailangan ng minister na naglilingkod sa atin. And that's the will of God. That's a clear crystal will of God ng Panginoon sa atin. Na darating yung time, in our own capability, we are the one that would provide the needs ng missionary or minister na nagtuturo at nag-feed sa atin ng Word of God. We see that in the Scripture. So, that's our Sunday School. Meron kayong tanong? Next week, pag-aaralan natin the rest of the cities na binisita nila. Thessalonica, Athens, Corinth, and other cities sa Achaia. Meron kayong tanong? Any question about our lesson? So kung wala na kayong tanong, kahit pong lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa aming pong pag-aaral ng buhay ni Pablo. At salamat Ama sa Church at Philippi kung paano sila naging example in our time in supporting the missionaries, the minister. I pray Panginoon na tulungan niyo kami to apply this principle in our life, in our ministry. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Kung gusto niyo po pala ng study notes, you can get it here po. Salamat.